ba mga kababayan na may lumabas po na campaign ads 3 hours ago, etong si Senator Bato de la Rosa, kasama niya po si Vice President Sara Duterte. Eh di ba sabi nga ni Vice President Sara Duterte, hindi siya mag-i-endorso ng mga politiko mga kababayan kasi nga baka daw lang makasama doon sa mga politikong yon. Pero mga kababayan, yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, parang kinain po ata niya. Kasi eto, ikinakampanya na niya etong si Bato de la Rosa mga kababayan. Kasi siguro nakikita ni Vice President na medyo mahina talaga at talagang survival etong ginagawang pangangampanya ni Senator Bato. So eto, pakinggan po natin. Sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusumpo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato? Teka lang, masyadong naka-forward ito. Yan. Sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusumpo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Misyon ko pangalagaan ang buhay niyo. Gusto ko, ligtas kayo. Itagaan niyo sa bato. Yes, sir. That's the part! Yes, sir. Sa Ah, Senado. ayan mga kababayan ha, yan yung campaign ads ni Senator Bato de la Rosa. Sinisiraan daw siya mga kababayan, pero sino ba daw yung tapat sa serbisyo? At yung patuloy na kumukontra sa ipinagbabawal na bato. Eh sa akin lang naman kasi mga kababayan, 6 years is enough. Okay na yon kay Senator Bato de la Rosa kasi unang-una sa 6 years na yon, hindi naman nila talaga totally nasugpo ang ipinagbabawal na bato. Bagkos nung naupo pa nga yung administration ni PBBM, napakaraming naabutan ng administrasyon ni PBBM na bulto-bulto ng ipinagbabawal na bato. Kasi sa administrasyon ni PBBM, nakita ng taong bayan na mismong yung mga nagbibenta ng mga bulto-bulto mga kababayan, mismong pinag-iimbakan ng bulto-bulto na ipinagbabawal na bato, yun yung mismong pinupunterya ng administrasyon ni PBBM. Pero sa administrasyon kasi ni Digong mga kababayan, uti mo yung ipinagbabawal na bato do sa magnetic lifter, yung iba na wala pa, na ilabas pa at na ipakalat pa mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, napakalaki ng pagkakaiba, di ba? So yung 6 years is enough na. Pumili na tayo mga kababayan ng mga kandidato na talagang tamang-tama dun sa posisyon ni Senator Bato de la Rosa bilang isang senador. Kasi kung ako tatanungin nyo mga kababayan, di ba yung komite na hinahawakan ngayon ni Senator Bato de la Rosa, yung dangerous drugs mga kababayan, eh kung titingnan natin, bagay na bagay doon, fit na fit doon, itong si Secretary Benhur Abalos eh. Kasi unang-una siya yung secretary ng DILG. And then mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag si Secretary Benhur Abalos yung nagtrabaho, alam nyo na kapag siya nagtrabaho, talagang may pupuntahan. At hindi papanigan yung isang side lang, kung hindi, maninimbang. Timbang. Hindi katulad na kapag kakaalyado nila, yung pinag-uusapan mga kababayan, todo tanggol, todo protekta, etong mga ito. Kaya yung 6 years sa'yo, Senator Bato, is enough. Okay ka naman, wala namang problema sa'yo, Senator Bato de la Rosa. Kaso nga lang, sawa na ang sambayan ng Pilipino sa ganyang klase ng plataforma. Oo, mahalaga na puksay ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa, pero dapat yung totoong pagpuksa, hindi yung sabi-sabi lang. Mga kababayan, kaya yung 6 years, enough na. Tama na tayo doon sa mga trapong politiko. Hindi natin sinasabing trapo siya ha. Pero sabi ko, yung sinasabi ko ngayon sa inyo, yung 6 years para sa kanya ay enough na yon. Kasi nakita na ng taong bayan kung ano yung serbisyong kaya niyang gawin. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito. Eto pong si Senator Bato de la Rosa may panawagan po sa Kamara, sa TRICOM. Kasi sabi dito mga kababayan, ayan, Bato urge House TRICOM to also invite pro-administration blogger. Ibig sabihin mga kababayan, yung sinasabi niya dito, yung daw pong TRICOM sana imbitahin din yung mga pro-government blogger. Ibig sabihin kami yon. Mga kababayan, so sabi dito, hinimok ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang House of Representatives Tri-Committee, TRICOM, na palawakin ang investigasyon sa fake news sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pro-administration social media influencers.
sa halip na tumulok lamang sa mga vlogger ng diehard Duterte supporters o etong DDS. Kasi kung interesado talaga sila na bibigyan ng solusyon ng sinasabi nilang fake news or what, kung ano talaga yung objective ng kanilang investigasyon, kung hindi ito panggigipit sa mga vloggers na critical sa administrasyon, ay dapat imbitahan nila lahat-lahat, pati yung mga vloggers na favoring the administration. Sabi po ni De La Rosa, in the interview with Radyo natin Romblom on Thursday, mga kababayan. So sinasabi niya dito na para daw maging fair, dapat daw yung mga pro-government vlogger is imbitahan din daw, mga kababayan. Sa amin naman walang problema. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mga kababayan, sa akin ko ipapatawag, wala namang problema. Kaso nga lang, yung ipapatawag lagi-lagi, napakalayo ko kasi, mga kababayan. Sobrang layo ko kasi, pero kung lagi-lagi, mga kababayan, ipapatawag, medyo magkakaroon ng problema dyan. Siguro yung isang patawag lang, isinap na yon. Isa hanggang dalawa, walang problema basta masagot ko lahat ng itatanong po nila. Sa akin wala namang problema kasi, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sinasabi ko dito sa vlog natin, sa content natin, kaya kong i-defend yan. Kasi sa akin ang galing yan. Pero na lang kung aakusahan nila ako ng fake news, mga kababayan, ibang usapan na yon. I-defend pa rin natin yan. So ngayon sabi pa dito, mga kababayan, ito pa daw. Kung talagang interesado silang lutasin ng issue ng fake news o kung anuman ang kanilang tunay na layunin, hindi lang nila dapat i-target ang mga vlogger na critical sa administrasyon. Kung iniimbitahan din ang mga pabor sa administrasyon, mga kababayan, ibig sabihin, yung mga kritisismo, yung mga kumikriticize sa gobyerno, dapat hindi lang din daw yun. Dapat pati yung mga pro-government vlogger ay iniimbitahan din daw. Sa akin, walang problema, mga kababayan. Sa mga kasamahan ko naman, wala din problema. Kasi nga, lagi naman natin itong sinasabi, mas masarap ang mag-defend. Mas masarap depensahan ng gobyerno kaysa gumawa ng fake news laban sa gobyerno. Bakit, mga kababayan? Kasi unang-una, pag nagdidepensa ka, kukontrahin mo lang yung sinasabi nilang fake news. Hahanap ka lang ng credible source, mga kababayan. Nadepensahan mo na ang ating gobyerno. Pagka nakapaghanap ka ng 3 article na talagang pare-pareho yung sinasabi laban do sa fake news, mga kababayan, magandang bagay na yon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, mas masarap magbalita ng totoo kaysa nag-iimbento ka lang. Kasi yung inventong balita, pagka dumating nga yung pagkakataon na katulad ditong Trico, may hirapan kang i-defend yan . Hindi mo kayang i-depensa yan, mga kababayan. Pero kung yan ay totoo, lahat ng sinasabi mo sa vlog mo, mas madaling i-depensa yan. Mas madaling sabihin dun sa tao na nag-aakusa sa'yo na hindi ganyan yung ikinontent ko sa vlog ko, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw, noong Martes naglabas ng sabpina ang Tricom sa ilang personalidad sa social media dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig sa kabila ng pagtanggap ng mga show cause order. Kinwestiyon ni Senador kung ang mga pagdinig ay tunay na naglalayong tumulong sa batas o ginagamit upang iisa ang mga pro-Duterte vlogger na kritikal sa kasalukuyang administrasyon. Lahat dapat fair. Hindi lang DDS, hindi nila kailangang isa-isa ang mga vlogger ng DDS. Lahat dapat iimbitahan nila para magkaalaman kung talagang ito ay aid of legislation, mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Dapat maging patas ang lahat. Hindi lang sila dapat tumutok sa mga vlogger ng DDS, dapat nilang imbitahan ang lahat. Malaman kung ang pagsisiyasat na ito ay talagang tulong sa batas. Sinabi rin ng Mindanaoan Senador, si Bato de la Rosa, na dapat tiyakin ng Tricom na ang pagtatanong nito ay libre sa politika. Ang Tricom na binubuo ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology at Public Information ay naglabas din ng show cause order sa Facebook Philippines at ByteDance Philippines, ang local na sangay ng kumpanyang nagmamay-ari po ng TikTok. Hinahanap ng GMA News Online ang panig ni Representative Ace Barbers, isa pa mga panel chairperson ng Tricom, at ipopost ang kanyang tugon kapag ka-available na, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, yan po yung hirit, mga kababayan, ni Senator Bato de la Rosa, na dapat daw para maging patas, hindi lang DDS supporter, vlogger, yung ipatawag, bagkos lahat daw, pati mga pro-government vlogger, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, pag mga ganitong klase yung usapan, lagi po tayong free dyan. Wala pong problema sa atin, mga kababayan. At kahit po doon sa mga kasamahan natin, katulad din na Tol Chris Ulo,
nina Models of Manila, mga kababayan, ni Batang Manila Toits, at itong sina Boss Mike Cervera, lahat naman po kami pwedeng-pwede. Pagka ipinatawag, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, matagal ko na napapaghandaan yan kasi once na ipatawag nga tayo, wala namang problema sa atin kasi nga inililista natin, mga kababayan, yung lahat ng mga ibinlag natin about kay Marcoleta at saka kay Busita. Kasi nga baka mamaya naando doon yung mga yon at tanungin tayo, mas maganda yung handa. Ano po? Anyway, mga kababayan, yan lang naman yung hirit ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, sa Tri-Committee. Na dapat, kung magpapatawag, fair, patawag ang pro-government vlogger, and then ipatawag din, mga kababayan, yung mga DDS vlogger. Kaso nga lang ang problema, ayaw nilang umattend, pero kami gusto namin. Kasi nga, mga kababayan, mahirap kasi pag fake news, mahirap i-depensa yan. Kasi pag nagtanong sa'yo, lalo na yung ipinakalat nila na itong kapatid ni Congressman Ace Barbers isang kutsa ipinagbabawal na bato, tapos kalaunan, yung balitang yon biglang nawala sa TikTok, mga kababayan, and then na-fact check pa ng iba't ibang mga media, ng iba't ibang mga pahayagan, dun pa lang, mahihirapan na silang i-depensa yon, mga kababayan. At saka yung mga paninira nila sa gobyerno, ngayon, magkakailangan nila mag-provide ng solid evidence na hindi talaga sila naninira at pagbatikos lang yung ginagawa po nila. Kaya nga, mga kababayan, ito lagi ko sinasabi, sana doon sa mga kababayan Pilipino natin, especially yung mga nangangarap, maging vlogger dyan, mas masarap maging vlogger na ikaw o kaya social media influencer na ikaw ay nasa panig ng katotohanan kaysa sa panig ng paninira laban po sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, sinasabi ko naman to sa inyo palagi, na ang gobyerno po, nasa Biblia yan, mga kababayan, na yung presidente, kailangan yung mga tao ay magpasakop sa presidente, mga kababayan, kasi inihalal ng tao yan at suportado ng Panginoon yan. Ngayon, mga kababayan, kung hindi ka magpapasakop dyan at sisirain mo ng sisirain, gagawan mo ng maling kwento, hindi ka talaga magtatagumpay. Ano po na mapabagsak at masira yung presidente na iniluklok ng sambayan ng Pilipino na lalo na si PBBM, makadiyos pa.